Start na ceiling. At least mga 3 coats pagka medyo magaspang po. Sinuhin yung palitada. Ali na. Tabo na. Perspective. Jocelyn Esteban, Architect, Ladwin Ernest. Good morning. Nandito na po tayo sa Lubao. You know, lakad natin ngayon dito sa Lubao, tapos diretso tayo ng Olongapo. Dali may Tamiyo para matabi natin yung sakyan. May dala na rin po akong waterproofing materials na para ma-apply na po nila dito sa sa exterior bago sila masilya. Okay, Lubao. Tapos mamaya Olongapo. Iskarga panggogo yan. Ano ba? Ini bago na magamit pa yan. Pamundo. Liye ba yan? Ganun na rin ako ng flat Davis. Ini pare babae na kanina. Kumalo na po naman eh. Ali na. Galing na ba? Richard, baba me. Ayan na, ito po yung lagi namin ginagamit sa exterior waterproofing sa wall. Bostik Black A350 flexible cementitious waterproofing. Nahaluan po ito ng semento. So, meron naman po siyang dito. Meron naman siyang paano i-apply application. Ayan. Tapos sa preparation meron po dito. Sa piece preparation. Base nyo naman po dito. Tapos kung ilang percent ng or ilang kilo ng semento ang i-add nyo or ihalo nyo. Nandiyan po yan. So 10 balde po yan. Ang presyo nito mga boss siguro nag-range sa 2,800 to 3,000 more or less, mga ganun po. 16 liters na waterproofing. Tapos ito yung ating pang primer sa wall sa loob. Wall and ceiling. Ito po yung ginagamit flat. Pondo ng Davis Paint. Ayan, shoutout sa Davis Paint. Ayan, hindi po sponsor si Bostik tsaka si Davis. Sinishare ko lang po sa inyo yung magandang materials or pintura or waterproofing na ginagamit namin sa aking mga proyekto. So silipin natin. Ayan, nandito na sila sa sa kabilang side. Silipin natin sa harap bago tayo umalis. Di naman po ako magtatagal dito. Gawa ng meron kaming dapat gawin doon sa Olongapo. Yung pong mga kuryente doon na tatama sa layout. Yung nakapahalang doon sa bahay. Katamaan po yung kailangan may lipat. Dahil mag-layout na namin yung kabuuan ng bahay po na project namin doon. So kailangan ng talagang may lipat or may relocate yung mga kuryente doon. Ayan.
Ayan na po siya. So pagka na-apply po ng waterproofing yan, mapapansin nyo po yan, magiging kulay gray po lahat yan ang wall ng exterior. And bakit nga ba tayo gumagamit ng waterproofing? Ayan, tulad yan, ito wala siyang eaves. So pagka umulan, possible na mabubugbog po sa water yan or sa ulan, bubugbugin niya yan. For example, umulan ng 3 or 5 days, wag naman sana. So may possible po na tumagas yan sa loob kung hindi natin apply ng waterproofing. Ayan, yun po yung aming iniiwasan. Kahit na may eaves ng ganyan mga boss, ina-applyan po namin yan para maiwasan natin yung ganong problema. Pagka po tumagas yan, mapapansin nyo magmumoist sa loob, magmumoist yung pader sa loob, kung saan doon magsisimula yung pagkasira ng pintura sa loob. Magbubukol siya parang pigsa. Yun yung magiging nun ang tawag dito, magiging damage niya. Minsan yung pagka hindi maganda yung skim coat na ginamit, pagka nagkamoist sa loob, nagpupulbos yung skim coat na ginamit kung hindi magandang klase. Yung ginagamit namin mga boss, magandang klase po yun. Pagka tumigas yun, parang bato yung skim coat ng Davies. Ayan. Tsaka yung yung isang materials din pala ng skim coat, ginagamit din namin yun, yung Bostik. Yan, magandang klase po yung dalawa na yan, Davies tsaka Bostik. Inulit ko, hindi po sila sponsor. Sinishare ko lang po sa inyo yung mga materials na pwede nyo gamitin if ever na nagpapagawa kayo ng bahay. So much better na apply nyo po ng waterproofing, yung power mix, bago masilyahan or skim coat. Siyempre gumamit din tayo ng magandang klaseng skim coat pag po tayo magtipid. Meron pong nabibiling skim coat sa market na mura, pero mura nga siya, pero mapapamahal ka naman pagka nagka-problema na. Yan, tulad dyan. Yan o. Yan po yan, may waterproofing po buo yan. Pagka po kasi tulad ng sabi ko, tag-ulan na, bubugbugin po ng ulan yan. Possible na yun nga, magiging problema yung leak, tagas. So yan, pwede na sila mag-apply dito sa area na to, sa mga tapos ng wall sa labas, para mamasilyahan na. Magiging gray po lahat yan. Tapos pagka skim coat, siyempre magiging white. And then actually yung ating perspective, yung kulay niya white din naman. So lalo na dito, cladding po ito. So kailangan na applyan muna ng waterproofing yan bago dikitan ng cladding. Yan. Lalo na to, wala po siyang eaves itong area na to. Yan, napaka-importante po yung waterproofing. Baling magastusan tayo sa una, ang kakakibat naman nun, hindi na tayo magkakaproblema sa in future. So yun, ongoing yung pong pagmamasilya nila sa taas, skim coat and then sealing. So far so good. Training dito sa silipin muna natin para bago tayo umalis. Update dito sa Lubao. Quick update. Uy. Ano? Ano? Eh, pare kaya kayan. Kaya po niyan. Ano niya? Ayangin? Ha? Ayang. Ayang. Huwag mo na, ito pintor. Ika pintor ka, laman yan. Ikaw naman.
na ceiling. Ayun. At least mga 3 coats pagka medyo magaspang po yung ano, yung plaster. Mas maganda kung mag-plaster po kayo, pumili kayo ng buhangin na ano, buhangin na medyo pino. Pagka po kasi medyo magaspang yung buhangin, mahihirapan po yung mason na pinuhin yung palitada. Kung may mas pino dun sa buhangin na in-order nyo, mas maganda. Yung singing buhangin namin dito mga boss, medyo magaspang. Kaya ayan, ganyan yung kanyang finish. Actually na ano na po ito, na sa daanan ng Radela, talagang ano lang, magaspang yung buhangin. Okay mga boss, tayo Olongapo project. Sama ko si Utol. Ay, walang pitik. Teo, wala kang pitik eh. Nagdagay online. Oh. Ito na kain na. Diyan mo niyang kaya, diyan mo niyang tina. Nandito na po tayo, dito sa Olongapo Public Market. Ulo ng Apo. Ayan, nandito na po tayo. Olongapo project. No, sakto break time. Ayan, dala ko na rin po yung ano, yung perspective. Ayan, gawin natin ng ano, frame. Hawakan nyo. Tignan natin. Ayan, shoutout kay Ate Joy. Oh, ba? Model si ano, si Malgar. Yes. Ganda ng design, no? Ganda ng design. Ayan, ganyan na lang kayo hanggang ano, habang matapos yan. Yan trabaho nyo. Ayan na mga boss. Punta muna po ako sa Adler. Bibiling ko yung mga ano, mga PVC pipe para may abang sa sanitary. Para may abang na rin po namin ngayon ni Utol. Nag-ano po kasi nagtatambak, kailangan nakaabang na yun. Dahil medyo mababa tong garahe. So malalim yung ano niya, yung kanyang ibabaon dun sa ano, dun sa loob. So kailangan may abang na para dire-diretso po yung prepare sa ano, sa backfill tsaka sa SOG, slab on grid. Ayan. Hey, nako, nakakalimutan ko na. Slab on grid ang tawag po doon sa flooring sa first floor. Kahapon galing din po ako dito, nakakita ako ng hardware dito na may CHB. So order ako, sabi nila di-deliver daw. Eh hanggang ngayon wala pa. Tingnan natin kung anong naging problema. Pa-follow up ko rin. Dito na rin ako bibili ng materyales. Halos sa same price lang naman. Ayan, nandito na tayo. Nandito na tayo sa site. Ayan, ano na po siya, roof beam. Ayan, beam na po yan. Medyo mataas siya kung dito mo titingnan dahil na ano po dito mababa. Tatambakan pa po ito. Pwede na silang kung walang hollow blocks. Ayan, pinalaw ko pala yung hollow blocks. Hindi daw na-deliver kapon. So ngayon, tingnan daw kung may deliver naman ngayon. Talagang napakahirap talaga ng hollow blocks dito sa Olongapo.
Hirap yung CHB. Tapos bumili ako ng ulam kanina. Ito mga boss, dumaan kami sa Dinelopihan Market. Ito, nakabili po ako ng yellow pin, 4 na piraso na tamtaman lang yung laki. Yung ulam namin. Tapos tangalimasag, aluto mo na la. Talo. Luto na la. Alimasag. Ito malating palang gana. Mura lang, 100 lang tong alimasag na to. Tinalok lang sa akin nung ayan o. 100 lang po yan. 100. Binili ko na rin, pandagdag. Ayun na yung tubo. Makapal po to. Series 1000 para matibay. Tatabunan kasi. Kailangan makapal. Ayan, ito na po yung mga poste. Ayan, yung isa doon. Tapos isa pa rito, isa doon. Garahe na to. Partner pa rin dalawang dalawang Bisaya oh. Hi mga Bisaya. Ay, May kalong ka po. siya ang Garcia si ano? Si kapatid mo. Si Doktor. Dok. Diyan ka lang kamo. Dito lang kami. Meron may salong ka po, Dok. Tara kain tayo. Yo. Kain tayo. Oh, yun oh. Oh, ba? Ang pinggan. Ayun. Oh. Mama kanina, Jack. Dinututan na rin eh. Oo, ano to? Kaya maliit to eh. Yan po. Itong liit. Kalawat pa mo agad sa get, malapit yan live na. Meron ka pang seafoods. Pare pala din. Ano din kain? Okay, kain tayo. Ayun o. Oh, dito kayo! Ay na, Kenny oh! Ganyan yung maluwalas, mga presko. Oh. Oh. Sige, chupuan dito ang dam. Ako ang dadong dam. Ayan si Kuya Fernan. Mga will kami habang nagpapahinga po yung mga tropa break time. Libang-libang muna tayo dito sa ilog ng Olongapo. Ano yung nakatas? Na, May katas. alas sa danam. Ibaba na kayo. Ayan yung bakas na. Putang nga pa na po niyang low tide ko. Ha? Low tide po. Bakas na nga ba? Bukas. Oh, malalim pala ang tubig mo mamaya. Hindi tayo makakapagdala. Oh, 90 peraso. Ayan si Kuya Fernan. Wala man kami nahuli kanina. Shout out. Gagawin ko po ng premium yung perspective para mailagay namin dito. May display. Ayan. Perspective. Ayan, hinukay na yung doon. Habang hinukay nila. Mamaya daw, dideliver yung hollow blocks. Medyo madidelay yung hollow blocks. Kaya rin, koy na.
na yung buwan. Ayan, ayan po siya para nakikita nila. Oh! Hop! Ayan. Sini po, tani mo ganyan po. Tamo na. Nakita ng babawarno, talo niya karingit ng kable. Dino niya ang pako ko rin. Puto na pare, puto na. Tangiran. Talo niya. Talo na kaya mga boss. Ito na po yung building permit perspective. Ay model si Master Pogi. Yung bahay niya. Ayan dito sa perspective, dito pong pinakagarahe niya. Slab. Pero sa ano po sa bahay, pinag-usapan na po namin nila owner yan. Yero na lang po yan, wala na po siyang slab dyan. Bubong na lang yan, bubong. Katulad sa Lubaw, San Fernando. Yung mapapansin nyo dito sa perspective, ano siya, slab siya. Wala, ayun na daw yan. Yero na lang or bubong. Davis, ayan, shoutout sa Davis Paint Reinvented. Owner SPS Ray and Jocelyn Esteban, architect Ladwin Ernest Galura, and engineer Louis Serrano, contractor, siyempre tayo. Ano siya? Alright, ang ganda. Yan po yung design ng bahay. Tingnan natin kung matatanaw siya rito kasi nakaano po siya, nakapaloob. Ganda sana kung tanaw na tanaw sa kalsada yan. Yan na po yung sanitary. Ito yung sa floor drain, which is tatakbo na po siya sa ano, sa canal or sa storm drainage. Tapos meron siyang P-trap para hindi umamoy sa loob. Kaya nakakonect man sa drainage, hindi papasok yung amoy. Ito naman yung sa water closet, and number 4 na tubo. Ito yung tatakbo sa Poso Negro. Yun lang pong dumi ang tatakbo sa Poso Negro. Ang tubig dito sa shower, sa lavatory, sa storm drainage. Ayan, nandito na yung hollow blocks. Ayan mga boss, oh. Ayos, 500 pieces ang in-order ko dito sa bagong hardware na supplier natin, Olongapo Golden Hardware. Medyo maganda yung hollow blocks ngayon compare dun sa dati. Uy, matibay ah. Dito, ito itong bala rin, no? Alala mo lang ko na, mga tagilid lang. Ayan mga boss, okay, 500 pieces para marami kaming stock. Ayan, maraming salamat sa Olongapo Golden Hardware. Ayan, nandito na po yung aming manager, si Kuya G. Shoutout kay Ate Joy tsaka kay Kuya Ray. Ayan na po yung pinaka roof beam. Yun doon, okay na yung taas na yun. Doon na po papatang yung mga rafter. Tapos dito, ito yung pinaka slope. Itong part na to, portion na to, mataas po to. At least mga nasa 1.5 pa yata to. So magiging high ceiling po yan. Hanggang doon sa ano na yan, area na yan. Separate po yung bubong nito. Bali dalawang layer yung kanyang pinaka bubong. Ito yung lower, tapos hanggang dun sa may likod, sa may garahe. Ayan, rebar. Tapos makakaabol na rin yun. Pagka napundasyonan na yun, mas mabilis na lang po yun. Yan, dito sa portion dito, alos sa ano na tayo, roof beam. Yung sinasabi ko, nakaharap yung bahay dito sa pader. Sayang, hindi makikita na Ogar. Hindi. Harap dito sa bahay. Sayang kung forma
Sayang forma, no? Ganda pa, no? Ano, gibay natin to? Gibay natin, giba. Ano, harang? Wala po, ganda sinuso dito. Ay, dito po kasi yung alas sa harapan. So wala, alas dun lang yung open. Dun sa may garahe. So hindi siya visible. Natatagong ganda, no, Gar? Nakatagong ganda. Dito palang bahay maganda sa nakatago. Nakatago, no? Maganda siya pero nakatago. Wala, no choice. Ano po kasi ito yung lote, halos nakapaloob siya. So kaya sayang design. Ganda pa naman ang design. Ang may gawa po nitong design si Architect Lad. Siya po yung gumuhit nitong 3-bedroom residence bungalow dito sa Olongapo. Ayun, parang Metro Manila din mga boss. Dikit-dikit lang po yung bahay dito. Yung cut na lote dito, ito nasa 100 something yata ito, kung hindi ako nagkakamali, 180 mga ganun. OME Bale, mag-overnight po tayo dito. Bukas na kami umaga ni Utuluwe. Yung palang kuryente, hindi na rin po namin nagawa. Susunod na lang, hindi pa naman daw hindi pa naman tatamaan pa naman. Pwede pa naman sila magtayo ng poste ron. So baka next week, maybe next week pwede pa naman. Hindi pa naman sa bagal o sa gabal. Ayun, partner yung dalawa. Rebaring. Ayan, 500 CHB. Kulangin pa po ito. Siguro at least mga 500 pa ulit. Dito lang po kasi alas sa kakainin niya sa 1,000. More or less mga nasa 2,000 pa siguro CHB ang kailangan natin dito sa project. 2,000. So ayan mga boss, alasin ko na. Pahinga na sila. So hanggang dito na lang po yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload.